Dok, ano po ang pangunahing dahilan? I'm just curious kung bakit nagiging bully po ang isang bata? Maraming ano 'yan, dahilan. Unang-una, nagmumula 'yan na hindi natin alam siguro nagmumula 'yan sa pamilya. Kasi sa pamilya, maraming nangyayaring bullying na hindi natin nakikita dahil hindi parang normal 'no, palagay mo may bullying yung parent, binubully yung anak. Sinisigawan, lahat ng inuutusan ng hindi tama, talagang binubully, yung ginagawa ng power nila, inaano nila sa bata para yung bata gawin lahat at matakot pagkatapos magkakaroon din ng effect yan, puwedeng magka-trauma. Pero meron din kabaliktaran, yung anak binubully yung nanay or tatay 'no, meron din gano'n. So yung anak, palagay mo hindi siya susunod tapos sinisigawan, nangyayari ito na-witness ko na sinisigawan niya yung anak yung nanay niya pagkatapos hindi niya sinusunod, iniinsulto niya, yung nanay naman walang ginagawa. Kaya hindi matatapos yun kasi hindi naman pinipigil ng nanay, hindi tinitigil. Kasi importanteng malaman natin ang bullying akala natin titigil by itself, hindi. Ang importante sa mga eskuwela nagawa na ako ng program kasi hindi nila masyadong makita paano titigil ang bullying. Ang bullying tatlong aspect yan, tatlong factor. Yung Mm. bully, yung binubully at saka yung tinatawag na bystander. Okay. Sistema yan. So kung sa eskuwela gusto mo magkaroon ng program para matigil ang bullying, kailangan may tatlong elemento. Yung ang consider mo sa program, yung bully, yung bullied, at saka yung bystander. Yung bystander, yun yung titigil ng bullying. Kasi pag nangyayari yung bullying sa eskwela, and ito importante, talagang hindi titigil ang bully. Susunod na araw, lalala ng lalala yan. Hindi yan tumitigil by itself. So, kailangan meron kang factor idadagdag na program. Yung teacher dapat alert, alam niya, oh, tigil lang, binubully mo, o, tama na yan. O kaya merong assigned na mga students na pwede rin kasi yung student 'pag siya ang tumigil dun sa nangyayaring bullying, ibubully naman siya 'no. So may ginagawang program na puwedeng magsumbong yung mga tao, mga estudyante na hindi sila malalaman nung bully na sila ang nagsusumbong. Maraming puwedeng gawin diyan. Pero ang point ko, kailangan merong magtitigil ng bullying, yun. Oo, yun pong bystander na binabanggit ninyo na kailangan tagapagitna, pagpipigil dito sa pambubuli, mas Tiga-tigil, tagapagtigil nitong nambubuli na sinasabi niyo. tiga-stop, Yeah, mm. opo. Sinasabi niyo po kanina puwedeng ito yung mga kaklase, eh. Pero, is that enough or dapat po talaga sa mga teachers o Mm. kakausapin po yung mga guru natin na talagang tignang maigi, bantayan kung may bullying na nagaganap sa mga eskuwelahan? Kasi kadalasan baka hindi papakinggan kung kaklase lang yung pipigil. Ay hindi nga papakinggan, hindi puwedeng kaklase, Mm. hindi ko sinasabing kaklase ang magtitigil, hindi Mm. puwede kasi 'pag tinigil ng kaklase ibu-bully siya ng bully. Yes po. Kaya ang ibig ko sabihin pinakaimportante yung eskuwela, paaralan may sarili silang sistema ng Oo. pagtigil ng bullying. Merong tinatawag na system 'no, so yung bystander. So palagay mo isang teacher, unang-una dapat ang ginawa ko kasing program buong eskuwela involved sila. Yung estudyante, yung guro, yung mga gwardiya, yung mga security guard, yung mga staff, at saka parents. Yun ang ginawang program. Yun, Yun ang oo. effective na program. Opo. Unang-una, hindi masyadong naintindihan ng tao anong bullying eh. Bullying kasi is power eh, yung kapangyarihan, power ng isang tao. Dahil naging bully siya siguro parang nabully rin siya, wala siyang power. Ngayon, yung wala siyang power, hahanap siya ng tao na parang sa tingin niya mas mahina sa kanya, nilalagay niya yung power over that person. Hindi lang siya power. Pero Power over another. Kasi hindi pwedeng ang power magiging bullying kung walang pinubully. Ang opo. importanteng malaman natin, yung bully, mambubully lang siya pag nakikita niya na yung tao ay mas mahina at hindi siya kaya. Mm. Ngayon, pagka nakakita siya ng tao na mas malakas sa kanya, magiging mabait siya dun.